So mga kapatid, ito na nga po tayo para sa pangalawang bugso ng Frontline ngayon. Kanina ay tinalakay ko yung tungkol dun sa first day ng re-implementation ng No Contact Apprehension Policy. Ngayon naman po, pag-uusapan natin ang mas masalimuot at ito po ang EDSA Rehabilitation or EDSA Rebuild. So confirmed na nga po, starting on June 13 ay sisimulan na nga po ang hindi lang kumpuni, major rehabilitation, major rebuilding of EDSA that we now know. So, June 30 na nga asahan po natin dyan ay magsisimula na silang mag-move ng mga barriers dyan sa EDSA at maglalatag ng mga equipment nila. At magtatagal po ito for 2 weeks. So, after 2 weeks, dun po natin expect yung talagang matinding bakbakan na po dyan sa EDSA. Pero kahit preparatory works pa lang yung sisimulan nila sa gabi ng June 13, syempre magkukos yan ng obstruction. Kaya starting on June 16, that's a Monday, ay ipapatupad na po yung dry run ng odd-even scheme. Yes, you've heard it right. Odd-even scheme sa EDSA. Dry run po yan for a week. So, bali ang mangyayari po for vehicles with plates ending in 13579, kayo po ay bawal dumaan sa EDSA tuwing MWF, at kung 02468 naman po ang ending ng inyong plate number ay bawal po kayo TTHS. Yes, kasama po ang Sabado. Paano naman po yung rest of Manila? Well, sa iba po nating major roads like for example C5, sa Taft, sa Ross Boulevard, and for the rest of Metro Manila, yung alam po natin na coding, number coding system ang iiral dyan. And also, para po at least kumbaga sa maibsan ang hirap ng mga commuter dito sa rebuilding ng EDSA, ay magdadagdag ng 100 bus dyan sa EDSA busway at magdadagdag din ng tren sa MRT, and also tatanggalin na raw yung mga x-ray scanners dyan po sa MRT para mabilis na makapasok itong ating mga pasahero dyan sa mga estasyon ng MRT. Kanina narinig yung busway. Yes, busway will remain, hindi po tatanggalin yan. So paano ba ang mangyayari dito? Bali, ang uunahin po nilang i-rehabilitate or i-rebuild ay itong innermost lane kung nasaan po yung ating busway right now. So, lane by lane po yan hanggang makarating sa outermost lane. At outermost yung pinakahuli dahil ito rin yung pinaka-challenging kasi syempre meron tayong linya ng kuryente, ng tubig, ng telecommunications, tapos may drainage pa, tapos aayusin pa yung mga pedestrian walkways natin. So, medyo mas masalimuot yan on part of the DPWH. Habang ginagawa yung EDSA busway, yung innermost lane, syempre ililipat din yun sa kabila. And then pag natapos yun, ay ibabalik na dun sa loob. So unahin pong segment dito sa EDSA Rebuild ay mula dyan sa Pasay hanggang sa Guadalupe. And they will also try to start works doon sa bandang Caloocan. And for the rest of the year, susubukan na rin daw nilang tapusin yung buong southbound lane ng EDSA busway. So, ano ba yung promise nila dito after dito sa rebuild natin ng EDSA? Well, matinding traffic po talaga yung mararanasan natin, but after this ay ang sabi ng DPWH, let's all expect smoother rides, less pollution, at talagang pedestrian friendly na EDSA, na hindi na yung alam natin ng EDSA. 8.7 billion ang budget dito at tatagal po yung buong EDSA rehabilitation or EDSA rebuilding hanggang 2027. Yes, ganoon pong katagal. Kaya nako, planuhin na po natin ang mga buhay natin sa kalye at kung paano po tayo mag-navigate dito sa Metro Manila dahil ito ay difficult na mga panahon, mahirap na mga panahon hanggang 2027. Okay, so that's all for now. Antayin niyo po ang report ko sa Frontline Pilipinas.